Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa patuloy na pag-init ng tensyon sa West Philippine Sea at sa agresibong galaw ng ilang bansa sa ating maritime zones, isa sa pinakamahalagang hakbang ng Pilipinas ay ang pagpapalakas ng ating coastal defense capabilities. At ngayon, may malaking balita na naman. Ayon sa defense blogger na si Parabellum, ibinahagi niya sa X na ang India ay kasalukuyan ang naghahanda para ihatid sa Pilipinas ang ikatlo at huling batch ng BrahMos shore-based supersonic anti-ship missile system para sa Philippine Marine Corps. Kapag dumating ang batch na ito, mabubuo na ng Armed Forces of the Philippines ang tatlong kumpletong battery ng BrahMos anti-ship missile system. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ito napakahalaga? At paano nito mababago ang depensa ng Pilipinas lalo na sa panahon na mas nagiging agresibo ang mga kapal mula sa karatig bansa? Yan ang tatalakayin nating buo sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Dito sa punto na ito, mahalagang maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng tatlong kumpletong batteries. Marami kasing nalilito, iniisip nila na parang simpleng dagdag missile lang ito. Pero ang totoo, ang isang battery ng BrahMos ay binubuo ng command and control unit, mobile launchers, radar systems, logistics vehicles, at syempre, ang actual missile rounds. Ibig sabihin, hindi lang ito basta tatlong launcher, ito ay tatlong full combat-ready units na kayang mag-deploy sa iba't ibang strategic locations sa ilalim ng Philippine Marine Corps. Kapag tatlo ang batteries, ibig sabihin may kakayahan na ang Pilipinas na maglagay ng overlapping coverage sa iba't ibang coastal areas. Sa madaling salita, kung sakaling may banta na pumasok sa West Philippine Sea, o Sulu Sea, may capability tayong mag-react at magbigay ng counter-strike option kahit wala pang Navy ship na nakapwesto sa lugar. Isa pa, dapat din nating tingnan ang timing ng delivery. Habang patuloy ang harassment incident sa ating mga supply missions sa Ayungin Shoal at pag-block ng ilang foreign coast guard sa ating mga barko, ang pagkakaroon ng operational BrahMos batteries ay magsisilbing equalizer. Hindi dahil gagamitin agad, kundi dahil mayroon na tayong panlaban na mataas ang respeto ng ibang bansa. Ang reputasyon ng BrahMos bilang isa sa pinakamabilis at pinakapinagkakatakutang anti-ship missile sa buong mundo ay hindi basta propaganda, ito ay sinusuportahan ng aktwal na performance at combat-proven technology. Sa panahon ngayon na mabilis ang pagbabago ng regional security environment, ang pagdating ng third batch ng BrahMos ay hindi lang magandang balita, isa itong malinaw na hakbang patungo sa mas matatag at mas modernong depensa ng Pilipinas. Unang-una, ang range ng land-based BrahMos ay nasa 290 kilometers. Ngunit malinaw na sa mga bagong bersyon ng India, may kakayahang lumampas ng higit pa, lalo na sa configurations na ginagamit nila. Ang ipinadala sa Pilipinas ay nasa export-compliant range ngunit sapat para abutin ang malalaking bahagi ng ating exclusive economic zone. Sa tanong naman kung gaano ito kalakas, isipin ninyo ito, kaya nitong basagin at patahimikin ang anumang malaking barkong pandigma, destroyer man yan o frigate, dahil gumagamit ang BrahMos ng kinetic strike combined with explosive warhead. Sa bilis nitong halos Mach 3, yung impact pa lang ay napakalakas na. Kapag tumama ang BrahMos sa isang naval vessel, hindi simpleng damage ang mangyayari. It is designed to disable or destroy major surface combatants in a single strike. Ito ang klase ng deterrence na matagal nang kulang ang Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, wala tayong anti-ship missile na pang-deterrence sa coastline. Ang Navy natin ay madalas na kinakapos ng long-range strike weaponry. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Sa pagbuo ng Coastal Defense Regiment at pagdating ng tatlong batteries ng BrahMos, nagkakaroon tayo ng tinatawag na credible defense posture. Hindi ibig sabihin na gusto nating makipagdigma. Ang point ng deterrence ay iwasan ang digmaan sa pamamagitan ng pagpapakita na handa ka at may kakayahan kang manlaban. At walang bansa ang basta-basta papasok sa teritoryo ng isang nation-state na may supersonic anti-ship missile system na kayang mag-lock-on kahit nasa malayong distansya pa ang kanilang barko.
Pero higit pa sa missile mismo, malaki rin ang implikasyon ng partnership ng Pilipinas at India. Sa nakaraang mga taon, lalong lumalalim ang defense cooperation ng dalawang bansa. Kasama na rito ang posibleng future acquisitions, joint training, maritime cooperation, at iba pang defense industry developments. Ang BrahMos deal ang naging gateway para sa mas matibay na relasyon ng dalawang bansa pagdating sa defense technology. At sa rehiyon ng Indo-Pacific, mahalagang aspeto ang pagkakaroon ng alliances na nagbibigay ng balanse at seguridad. Balikan naman natin ang role ng Philippine Marine Corps sa programang ito. Ang Marine Corps Coastal Defense Regiment ang pangunahing unit na mangangasiwa sa BrahMos system. Sila ang naka-assign sa shoreline defense, littoral combat functions, at overall missile-based anti-access missions. Sa madaling salita, sila ang magiging gatekeepers ng ating maritime borders gamit ang BrahMos. Bukod dito, napapalakas din ng BrahMos system ang adverse area denial capability ng Pilipinas. Kapag tinawag natin itong area denial, ibig sabihin kaya nating pigilan o hadlangan ang pagpasok ng mga barkong hindi autorisado sa critical zones. Halimbawa, kung may foreign vessel na gumagawa ng illegal activities sa loob ng ating EEZ, ang presence pa lang ng BrahMos ay sapat na para mapaisip sila ng 2 beses bago magpatuloy sa kanilang ginagawa. Sa Pilipinas, na may napakalawak na maritime domain at may mga isla na madalas inaangkin ng iba, napakahalaga ng ganitong klase ng deterrent weapons. Noong mga nakaraang taon, maraming insidente ng water cannoning, dangerous maneuvers, at blockade sa West Philippine Sea. At kadalasan, limitado ang magagawa ng ating Navy at Coast Guard dahil sa kakulangan sa heavy firepower. Pero ngayon, iba ang sitwasyon. Hindi man ito agad soulless unit ng lahat, ngunit ito ang malaking hakbang upang magkaroon tayo ng tunay na pangdepensa sa ating teritoryo. Kaya ang paghahanda ng India para ihatid ang third batch ay malinaw na nagpapakita na natatapos na ang unang malaking coastal defense modernization project ng Pilipinas. At hindi lang ito basta pag-armas. Reflection ito ng ating desisyon na seryosohin ang national defense at maritime sovereignty. Sa mga susunod na buwan, inaasahang makikita natin ang iba't ibang training activities, operational testing, at final integration ng lahat ng batteries. At kapag tuluyan ng operational ang 3 BrahMos batteries ng Marine Corps, magiging isa ang Pilipinas sa iilang bansa sa mundo na may ganitong klase ng supersonic anti-ship missile capability. Sa dulo, ang pinakamahalaga dito ay ang mensahe na ang Pilipinas ay hindi na basta-basta. May kakayahan na tayong magpatupad ng coastal defense na hindi lamang pangbantay, kundi pang proteksyon sa tunay na depensa ng ating teritoryo. At habang nagpapatuloy ang modernization ng AFP, makakasiguro tayo na isa itong milestone na magbibigay ng bagong kumpiyansa hindi lang sa ating military, kundi sa buong bansa. At yan ang kabuuang update tungkol sa paghahanda ng India para sa delivery ng third at last batch ng BrahMos missiles para sa Pilipinas. Isa itong napakahalagang balita hindi lang para sa mga defense watchers, kundi para sa lahat ng Pilipino na naghahangad na magkaroon tayo ng mas matibay na proteksyon sa ating karagatan at teritoryo.